So, good morning. Andito tayo 7 AM sa Mount Alapaap Resort, Tanay, Rizal, no? So kasama ko si Boss JM, yung badass. So, magta-track lead kami for the upcoming race na Tanay Bike Challenge. Andito rin mga tropa sa Bayabas. Nice! Power! Nice! Yo, Sam! So, MTB gaming muna. Pero next week, baka balikan ko ng gravel. No? Check lang natin kung kaya ng gravel. So, ganda. Ganda dito, malamig. The starting line will also be here. Good morning, Sam. Hi. So, yeah. Dito pwede mag-park, Mount Alapaap, guys, kung magta-track lead kayo. Solid yung lugar. Solid yung lugar. Okay, so prep lang kami, tapos ride na tayo. Yung last time dito eh. Oo, okay. So ride out from Mount Alapaap. Loading pa yung mapa natin. We'll find out pretty soon. Para mas mauna sir yung... Okay guys, this track read will be covering the 50-kilometer category. However, dagdag nyo lang yung Cuyambay, no? Check nyo na lang sa maps. Dagdag nyo lang yung Cuyambay, that's already the 70-kilometer category. Now, as we start here, paved lang siya, kalsada lang siya for the first 1 kilometer, no? So, diretso lang tayo dito. Fire road would start in about 1 kilometer after. So, in almost 1 kilometer less, fire road kagad. So, lusong siya. Nothing too technical. Nothing technical at all. No? It's actually not a fire road. It's a worn down road, no? Butas-butas siya. Yes. It's not a trail. Though, this gravel worth it. Bike! It is gravel worth it, most definitely. Nice. First river crossing. So 2.4 kilometers in, river crossing agad, no? Dalawa yan, magkasunod. Malalim, ha? Malalim. So the first river isn't too deep, hindi naman nakalubog yung bottom bracket tsaka yung mga pedal mo. Ang linya na sa bandang kanan. Dito, bro, dito. Oo, kanan. Then next up ay... Okay, so it's a gravel bike turn on 40C tires. Kaya. Nice, galing. Very good. Dennis! Okay, so MTB's turn. Si Boss T, of course, kayang-kaya yung mga gantong terrain. Very good. Followed up by a gravel bike. So ayan, kita naman na kaya naman ng gravel bike yung terrain. Kaya naman. Nice. Power, gago! Nice. So not too far after that second river, meron na tayong isa pang ilog do. So this is the third. Meron ulit. Yun, may sumabay pa sa amin na lokal na bata yun. Tumawid gamit yung BMX niya. So kayang-kaya. Galing mo ah! Paano? I'm sure may marshal dyan. Okay, so sa 50K and 70K, once you get to this mark 3 kilometer mark, you will turn left, no? So, maikli lang na ahon to, punchy, pero yung buong ruta, may mga ahon na maliliit, no? Meron din dalawang ilog tayong tatawirin dyan. Boss T mo ng mapa. Ano na, tatay si Boss T?
So about 3.5 kilometers in, we arrive on the 4th river sa ruta ng 50 and 70 km. So itong ilog na to medyo mahaba. Mababaw siya pero medyo mahaba. Be extra careful kasi yung kanan medyo sabog-sabog yung mga bato, nakakadulas siya. So nung time na to nung trinakrid namin to, ang linya is medyo nasa left, tas aahas ka pa right. Yan yung ginawa ko. Sabog-sabog sa kanan. Ayun, kita naman. Okay, 4th river done. Okay ka lang, Sir JM? So, turn ng hardtail, MTB. Nice one, boss. Kayang-kaya. Very good. And the gravel bike's turn. Kayang-kaya. Dinaan sa kanan, panis. Ito. So, immediately after that, 5th river tayo. Ito medyo malalim, no? Medyo malalim. So, bandang kanan tayo. I hope hindi mataas to sa race day mismo. So, marami siyang ganito. Punchy sections that you can speed through. Haba na, no? 1.5 pa. Pampahaba, no? So 5.5 km mark. Dito tayo sa may pa-U-turn. We've got punchy and fluid climbs after those 4 or 5 river cross. 4 na ba, Sam? Parang 4 na ilog, no? 4, 5. Mga ganun. So kita nyo naman yung aahonin. Diyan ba tayo ahon? Hindi. Oh my gosh, kala ko dito tayo. Oh my gosh. So dito lang. Sinisimento na. Okay, so dito sa part ay sinisimento. Yes. So I hope sa race day, which is 1 month away, sementado na. Daan lang po. Okay, dun sa part na yun, kakahon kayo sa parang town na yun. No? Then, pabalik na tayo dito. Dito tayo nang galing sa kanan. Tapos, didiretso tayo dito sa may kaliwa. This was the 3 kilometer mark earlier. Now, this is where the climb starts. Tapos na tayo dun sa parang pampahaba na U-turn, no? Pero maraming ilog. So, according to JM, climb magnets. Let's see that climb. But here medyo matao. But actually the whole place is matao, which is good. Okay, at almost 9 kilometer mark, I would say this is the first legit climb na Matarek na medyo mahaba, no? So, itong part na to I'd say mga around 250 to 300 meters siya with an average grade of, mga nasa 16% siguro to. So, nagbabuffer lang yung slope natin sa upper right ng screen. So, yan, legit na yun kanina, 18, no? 18-17% to. So, may mga tao, bumababa, ingat lang. Hindi ka rin naman makaka-speed dito. So, medyo loose sa mga left and right, no, sa mga sulok. So, medyo iwas lang dun. Okay, immediately after that climb, mag-wind yung road sa pa-right. Tatlo yun sasanga, no? Dun kayo sa right. Hindi ko lang na video. Pero dun kayo sa pinaka-right, sa main road. And you'll come to this descent. Nung time na linusong namin to, medyo parang clayish siya. Alam niyo yung pulang lupa, no? So, yun yung texture niya. Malagkit siya sa goma. Alalay lang, no? May linya sa gitna. Huwag kayo pupunta sa left and sa right. Kasi pag kumapit na yung putik sa goma, wala nang control yun. Lalo na bulusok to. Wow! Ganda, bro! So around 9.5 kilometer mark, we'll arrive at the one of the most breathtaking views of the route of 50 and 70 km. No? This wide open river. Sobrang ganda. Stunningly beautiful. Oh, sure. Hindi, no. Relate na. So yes, you have to cross it via bike or pwede naman buhatin. Pero kaya siya i-ride, no? Yung linya, sundan nyo lang. May kita naman eh. Nagre-reflect lang yung ilaw pero may linya siya. Marami na kasi sigurong dumaan, no? So, hindi naman siya masyado malalim. Yung unang part lang, lulubog yung bottom bracket, no? Tapos dire-diretso na. Malumot lang. Pag sumayaw, labanan nyo agad. Ano? Sige. So, 12 kilometer mark. Dito kami. Napaganda ng view. Nagpipicture na si... Ay, picture ba? Sorry.
Ganda, ang ganda dito kahit na hindi karera. Masarap balikan no, kahit hindi karera, pare. Oh yes, I forgot to mention, dun sa ilog na yan, as well as yung mga susunod na ilog, lalo yung malapit sa may shore niya. Grabe yung lumot, grabe, sobrang dulas. So ingat, maganda, nakakalas na siguro yung isang paa or ready na kumalas kasi sobrang grabe talaga yung lumot niya. Ito po ang champion natin sa sa inuman. Uminom pa nga ako kagabi. Ito po yung official pitikera namin. No? Okay, so resume tayo dun. Ayan, lumablob na. Sa arena, hindi natin magagawa yan. You know, I'm very thankful to have joined this race kasi nakita ko may mga gantong lugar pala sa Rizal, no? Kung tagasan ako sa Tanay, it's so untouched, breathtaking, the rivers are so fresh, walang sign ng kahit anong pollution, may mga isda. Grabe, para kang nasa ibang bansa sa experience na to. Ang sarap maligo. We really maximize our time when we went here, no? So sa mga may alam na, congrats, alam nyo to. Ako ngayon ko lang nakita to. Naririnig ko Santa Ines ganyan, pero hindi ko akalain na ganito kaganda. So grabe yung views. When you're racing or you do the track read, you'll see, no? Kung hindi pa kayo nakakapunta dito, sulit. Okay, sorry na off topic tayo sa ganda ng lugar. So balik na tayo. Ito, rock garden. Pagkatawid ng ilog, no, dediretsuhin natin to. Tingin lang kayo diretso, no. May path naman, may kita nyo, may linya yan for the race. Yan. Up. Hirap din, ha? Mahirap din to, lalo pag last pag, no? Yung gitna ng part, mahirap. Oh, nice. So, this is the part na medyo flat. Yan, para siyang private land na pwede para siyang grazing area, no? So, diretso lang, flow itong part na to. May ilog tayong tatahakin ulit dyan. Actually, marami pa. Pero yung isa sa pinakamahaba na ilog is coming up next. So, the route from here is a very basic. Wala namang technical, no? May parts lang na medyo maputik, ingat lang, lalo sa mga corners, no? Dire-diretso to. I think we're about 1 or 2 kilometers. Then we'll arrive na at dun sa pinakamahabang ilog na sinasabi ko. Sabi dyan, gravel! Walang gravel. Uy! Ayun, may ginit-git na tropa, instant karma. Muntik umendo. Yun pala, if you see big rocks, huwag kayo masyado lumapit doon kasi kumulo yung paligid niya. Kakainin talagang buhay yung yung front wheel mo, no? So iwas kayo. Doon lang kayo sa gitna. Yun yung pinakamahabang ilog, no? Ang gulit, may ganun pa. May mauuntog doon. Nabulusok dito. River crossing pa rin. Yeah, so even on the video, I already lost count of pang ilang ilog na ba to, no? So si JM trinay sa kanan pero malalim din doon. Actually, ang linya is doon banda sa kaliwa nung trinay namin, no? Pero high risk siya kasi may agos ng tubig. I think it's better off na lakarin na lang. Ganda. So we're at Curtin Kmart pa lang. Pero breathtaking dito. Grabe. So, view doon. So some tricky parts here, no? Ito, biglang bulusok doon. Then dito, medyo pataas. Kailangan ng mga buwelo, no? A little forward, around 13.7 kilometer mark, darating tayo dito sa point na to na no choice, kailangan mong mag-akay ng bike, no? Trinay namin sa baba sa ilog. Actually, pwede rin. Kaya lang, tatawid ka muna ng gabewang na tubig.
and then bikeable na yung the rest, no? I'd say mas mabilis yung ilog. Actually, mas mabilis yung sa ilog kung nagmamadali kayo. Lalo na sa karera, baka barahan dito sa tawid tao, no? However, right, medyo kawawa yung bike dun sa ilog. Pero mas mabilis sa baba. Mas mabilis. Yes, so another tricky river crossing. Get the initial line sa left towards the right, no? Kasi pag nag-start kayo sa right, I remember mabato sa part na yun. So left muna, aahas kayo pa kanan. Okay? So this is one of the most favorite parts. Isa sa favorite parts ko dito sa trail na to, itong rock garden na to, mahaba to. It will really test your mettle and your handling, no, kasi malalaki yung bato. So gravel guys, baka mahirapan kayo dito, especially guys on the heavy side, no. I think mas may chance ang 45C tires. Pero the guys that I'm with, they're running on 38C and 40C gravel tires. Okay naman, they manage, no? Hindi lang talaga sagasa, no? So, you'll have to be particularly careful, especially on loose parts, no? So, a hardtail MTB with 2.3 tires. Okay, okay na okay. He managed. Yan, so JM bombing on his gravel bike, no? Through the rock garden, no? So, wala lang. Madali lang din. Power. Nice. Yo, Sam. Spin, ha? Sam's handling talaga is remarkable. Plus, she's lightweight, no? So, kaya madali lang yung mga ganong sections sa kanya. So, like I said, yung rock garden section is putol-putol siya. May lupa, tapos biglang puro rock garden ulit. May lupa, tatawid ilog, then puro bato ulit. This would go on for about 3 to 4 kilometers in totality. So, mga crank boot, kung meron kayo, order kayo sa Shopee, meron lang. May mga available din naman sa mga bike shop. I highly suggest putting crank boots if you value your cranks, no? Kasi parang sa isang recon ride namin dito sa track ride na to, I hit my crank 4 times, no? Or more pa. Okay, we're approaching the last area of the rock garden section. So when you see the rocks, the stones, no, getting big, palaki sila ng palaki, parang lagpas gaulo na yung size nila. Malapit na tayo sa exit. There's one big river here that you really cannot ride. Malalim siya. You'll know it when you see it. Then after that, mabababaw na rivers na. So hindi pa rin tapos. I think lahat ng ilog in totality mga 15 o 16, no? Laiban Dam is up next. Picture ako. So again, one of the most monumental spots here on the route is the Laiban Dam. It's very nice. This area is very scenic at napakaganda. Wide open spaces. Wind is strong, cool and strong kasi mataas tayo, no? Maganda talaga yung lugar na to. Oh, it's worth mentioning that the sand or the gravel here is very loose kasi ano to, no? River bottom to, no? Loose siya, sumasayaw, parang lahar. So, ingat pag mabilis. So after this area, we'll be crossing a wooden bridge and the road will be winding, no? Papunta na yun sa parang town proper dito. And then finally, we will start with one of the longest climbs. So, medyo malulubat na yung action cam natin. Start na yung climb, 20k mark. Okay? So, from first K up to 18, 19k. Puro halo-halo. Countless river crossing. Literally countless. Hindi ko na maalala ilan. 12 ata, 13. 5 of which hindi mababike. Then, ito, start na ng climb. 20k mark. Okay? So, out of that last river comes this 1.8 kilometer climb. No? Hindi naman siya techy, pero makunat talaga. So we're at 21.5k mark. Okay? So 25km mark. From here on, hindi ko na masyado siya na video, no, since this is kalsada lang naman and puro climbs. What matters is yung naunang 20k. Okay, 28k mark. Makami pa rin balabas ng pero itan. Sementado naman na. Pero grabe, pakunat.
Okay, this climb is long, no? Parang 4 kilometers to bago tayo dumating dun sa langit-langitan na off-road section, no? Anyway, shameless plug, if you're enjoying this track read so far, the video, and if you find it helpful, I hope you could like, share, and subscribe, as your subscriptions and your likes will really boost me for more motivation sa future works ahead. Thank you very much. So 28.6k mark. Ito na yung aahunin namin. Yan. So dito kami galing. Magle-left tayo. Okay, let's go. Okay, for me lang naman langit-langitan is the hardest part of the 50 kilometer mark track read, kasi pagod ka kakaahon dun sa kalsada ng Daraitan na paved, that's about 4 kilometer climb, and then aahon ka dito, there's a steep 24% that's loose, that's off-road na konting ulan lang, no? Madalas pa naman dito mag-drizzle, konting ambon lang. From mile to wild, just add water, ika nga, wala ka ng traction sa likod, no? So I really had a hard time climbing this, and the descents as well. Medyo yung putik niya, medyo pulang lupa, dumidikit talaga sa goma, so traction can really be a problem, no? Especially maski yung side biters mo pag napuno ka sa gravel or sa MTB. So key, we really cannot go as fast as we can. Talagang alalay lang, no? Nurse your speed, no? Nurse your handling, yun talaga. Kasi parang ang dami naming, nung nag-speed lang kaming konti dito, maraming, tatlo sa amin, including me, muntik ako sumemplang, no? So this is the final descent out of langit-langitan. Others call it madilay-dilay, no? So both are correct, no? When you check maps, madilay-dilay, langit-langitan. Anyway, the whole course is about 7-8 kilometers, no? Climb and exit, no? So lalabas ito ng highway where you turn right, and then you'll be climbing the Daraitan climb. So kakatapos lang nung Daraitan climb. 41.6 kilometers in. So ito na yung kalsada na section, yan, papunta sa junction ng Sampaloc. Okay, so kalsada section, mostly rolling to, pero mostly lusong, no? So 30k to go. Kung 70k may Kuyambay pa tayo, tsaka Tablon Jamboree. Kung 50k diretso na ulit sa finish line. Haya-hay na. Tinig ang araw. Sige, resume tayo sa may Jollibee Sampaloc, or doon further sa mga ahoy. Okay, so almost 2 p.m. nandito kami sa The Gathering sa may Tanaw, no? Kakalabas lang, nakakaahon lang namin ng Daraitan, so kumakain na kami. Okay, so gutom laspag, sabaw na, hindi, medyo groggy na yung mga sinasabi ko dyan. So voice over na lang tayo, no? So that's about 43 kilometers mark from the finish line. If you're doing 50 kilometers, puro highway na lang yan, padiretso ng Sierra Madre, then lulusong ulit kayo, papasok ng Barangay San Andres, Tanay, Rizal, which is the finish line. If 70 kilometers kayo, kakaliwa kayo sa kanto ng Sampaloc at magkukuyambay pa kayo, Daraitan. Kami, 50k diretso na. So anyway, my moving time was about 3 to 3.5 hours, and for the 50 kilometer track read, no? So I highly suggest na kung you like off-road, kung gusto nyo maka-experience ng bago, and if ginagawa nyo na ito dati, napakaganda ng ruta, solid yung ruta, definitely mag-e-enjoy kayo, and I recommend it. Okay. So that's our track read for today, 50 kilometer Tanay Bike Challenge. If nakatulong yun o nagustuhan nyo yung video, I hope you could leave a like, share, and subscribe. Of course, all of us were fueled by Badass Fuel throughout the ride for that extra carb and electrolyte needs, no, especially sa hot weather. If you want to buy, you could use my promo codes nasa descriptions below. That would give you a 10% discount, no? Okay, so thanks guys, and I'll see you next time.